Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1026, mga bagong paraan ng paggamit ng kanyang espiritu. Pagkatapos, naglakad si Hao Qinglin sa kaliwa. Nandito na tayo, sabi ni Hao Qinglin. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa isang palasyo. Na-curious ang lahat. Gusto nilang makita kung ano ang hitsura nito sa loob ng palasyo at kung anong klaseng pagsusulit ang kanilang sasakupan. Ang palasyo ay maliwanag na naiilawan. Unti-unting pumasok ang lahat. Kumislap ang mga mata ng mga tao. May mga drawing at painting kung saan-saan. May mga picture scroll din. Pambihira silang lahat. Pumasok kayong lahat, sabi ni Hao Qinglin. Napatingin ang lahat sa paligid. Madalas kaming pumupunta rito para magsanay bilang mga alagad ng imperial na paglilinang. Pumunta kami dito upang pag-aralan ang mga espesyal at mahiwagang kapangyarihan. Iginuhit namin ang mga kwadro na iyon, mga guhit at mga marka. Hahayaan kitang pag-aralan ang mga banal na marka sa palasyong ito. Lahat ay hindi makapaniwala. Si Hao Qinglin at ang kanyang mga kapwa-disipulo ang nakaguhit ng mga markang iyon. Hindi nakakagulat na sila ay tumingin hindi pangkaraniwang. Si Hao Qinglin ay napakalakas. Ang mga markang iyon ay malamang na naglalaman ng mga hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Mayroon kang 2 oras para mag-aral kaya huwag mag-aksaya ng oras at mag-aral hanggat kaya mo. Upang mas makinabang mula rito, dapat na malinis ang iyong mga iniisip. Tandaan mo ang sinabi ko, sinabi ni Hao Qinglin sa karamihan. Tumanggo ang lahat. Isa pa, walang away na pwedeng mangyari sa 2 oras na ito. Pag-aaral lang ang pinapayagan. Pagkatapos nito, magkakaroon kayo ng mga pagkakataon upang labanan ng isa't isa. Kung may sumuway, itatapon ko sila sa tuktok ng tiyantay. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng palasyo. May 2 oras silang lahat para mag-aral. Pagkatapos nito, makakalaban na tayo. Naisip ng karamihan. Medyo natakot yung mga mahihina. Magiging mahirap para sa kanila ang pakikipaglaban. Lumakad si Qiu Yuzin kay Lin Fang at nagtanong. Lin Fang, ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Umiling si Lin Fang. Si Hao Qinglin ay isang matalinong tao. Lahat ng ginagawa niya ay may kabuluhan at hindi siya magsisinungaling. Kailangan lang nating makinig sa kanya, yun lang. Kailangan nating pag-aralan ang mga markang iyon sa loob ng 2 oras at lalakas tayo. Sige, tama ka, sa tingin ko. Kahit na itinalaga ni na Emperor Shi at Emperor Yu ang gawain sa proseso ng recruitment sa kanilang mga direktang disipulo, malamang na hindi sila ganap na malaya. Marahil ay kailangan nilang sundin ang ilang mga tagubilin. Sabi ni Qiu Yuzin na tumatango. Pumunta ka at hanapin ang mga marka na pinaka-naiintindihan mo. Pagkatapos nito, hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Makinig na lang tayo kay Hao Qinglin. Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa mga misteryosong marka sa dingding. Napakabilis, ang kanyang atensyon ay nakuha sa ilang partikular na marka. Napakadaling maunawaan nila. Ito ay mukhang ilang mga tagubilin. Tiningnan sila ni Lin Fang at hinawakan sila ng kanyang daliri. Nakaramdam siya ng kaunting lakas, tila ito ay walang laman na lakas ng espasyo. Ayan yun. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang paggalaw ng kanyang daliri sa mga marka at tumanggo kay Qiu Yuzin. Gusto ko ang pagtatanim ng espada at ang mga bakanteng espasyo. Naglalaman ito ng matalas na sword energies at walang laman na lakas ng espasyo. Parang ang mga markang ito ang pinakaangkop sa akin. Isip ni Lin Fang. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsanay ng paglilinang. Naka-cross-legged siya at nagsimulang magnilay. Ang insekto ay nakapasa sa unang bahagi ng pagsusulit dahil siya ay maswerte at ngayon ay pinipili ang pinakamadaling marka upang maunawaan. Walang kwenta. Mapanuksong sabi ng isang boses. Hindi malayo sa kanya si Yang Zilan. Ayon kay Yang Zilan, ang mga markang pinili ni Lin Fang ay napakadali. Gayunpaman, ito ay napakalakas. Naisip ni Yang Zilan na napakadali nila dahil marami siyang katulad sa kanyang angkan. Purong swerte, sabi ni Lin Fang na may walang pakialam ng ngiti. Pagkatapos, tumigil siya sa pagtingin kay Yang Zilan at nagpatuloy sa pagsasanay sa paglilinang. Nakita ni Yang Zilan ang ngisi ni Lin Fang at tiningnan siya ng masama. Maghintay ka hanggang sa mag-away tayo, papatay kita. Naisip ni Yan Zilan na iniisip ang mga laban na magaganap pagkatapos ng sesyon ng pag-aaral. Napangiti siya nito sa isang matangkad na paraan. Si Lin Fang ay nanatiling tahimik at nag-aral. Parang wala na ang mundo sa paligid niya. Malinaw na nararamdaman ni Lin Fang ang mga marka sa dingding at sinusubukan niyang itanim ang mga iyon sa kanyang ulo. Naaninag niya ang mga marka at lumitaw ang matalim na enerhiya. Walang laman na mga tagubilin sa espasyo. Pinag-aralan ni Lin Fang ang mga markang iyon at naramdaman niyang papasok siya sa isang bakanteng espasyo. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Fang na natutuwa. Tila totoo ang espasyong iyon at makapangyarihan ang mga markang iyon. Parang kaya niyang pumatay ng tao ng patago mula sa loob. Ilang TN-level cultivator ang nakaintindi ng mga empty space spells. Pinag-aralan pa ni Lin Fang ang mga markang iyon. Ang maliit na mundo ay patuloy na lumilitaw sa kanyang utak. Kahit na mabilis na naiintindihan ni Lin Fang ang mga bagay, hindi sapat ang 2 oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang celestial book spirit at tumingin sa walang laman na pahina ng mundo ng kalawakan. Dahan-dahan niyang itinala ang mga marka sa kanyang celestial book spirit. Iginuhit niya ang mga ito ng napakalinaw. Biglang napagtanto ni Lin Fang na ginagamit niya ang kanyang celestial book spirit para isulat ang mga marka.
Hindi pa niya ito ginamit noon para sa layuning iyon. Noong nakaraan, iniisip niya noon na magagamit lang niya ang kanyang Celestial Book Spirit para pag-aralan ang mga bagay tulad ng Tianzuan Stone o ang Dimensional Stones, ngunit ngayon ay napagtanto niyang magagamit niya rin ito para isulat ang mga marka. Siguro ang mga mahiwagang marka ay mas madaling gamitin sa hinaharap kung isusulat niya ang mga ito sa kanyang celestial na aklat. Pinag-aralan ni Lin Fang ang mga marka sa kanyang aklat. Dahan-dahan niyang ginagalaw ang kanyang mga daliri, sinusundan ng mga marka. Sila ay naging mas malinaw. Pagkaraan ng isang oras, huminto si Lin Fang at ngumiti. Ang aking espiritu ay kahanga-hanga. Isip ni Lin Fang na may maningning na ngiti. Salamat sa kanyang Celestial Book Spirit, mas mabilis siyang makapag-aral kaysa sinuman. Sinulyapan niya si Yang Zilan na nagsasanay pa rin ng cultivation. Pati yung iba. Naalala ni Lin Fang ang mga salita ni Hao Qinglin. May oras akong mag-aral ng iba. Isip ni Lin Fang na may napakagandang ngiti. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1027, sino ang isang insekto? Sinulyapan niya ang mga marka at napagtanto na kahit na ano, mga marka, mga kopya, mga guhit, mga pintura, lahat sila ay Kat-Anji tangi. Si Hao Qinglin at ang kanyang mga disipulo ay tunay na mga henyo. Napakamangha. Ang mga markang iyon ay nakalulugod sa mata at sa isip. Bamantong hininga si Lin Fang. Pambihira ang mga markang iyon. Nasasabik si Lin Fang at gustong pag-aralan silang lahat. Pagkatapos nito, umupo si Lin Fang. Sa pagkakataong ito, hindi niya piniling mag-aral ng kahit ano sa partikular. Inilabas niya ang kanyang Celestial Book Spirit at piniling isulat ang lahat ng marka sa loob. Ang mga bagong marka ay patuloy na lumilitaw sa kanyang libro. Walang laman ng mga marka sa espasyo, mga reincarnation mark, sinaunang Buddhist na marka, makajos na kamalayan na may kaugnayan sa mga marka, isinulat ni Lin Fang ang lahat. Ang mga direktang disipulo ng mga emperador ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang aking espiritu ay hindi kapanipaniwala. Isip ni Lin Fang. Siya ay masaya. Hindi niya napagtanto kung gaano kalakas ang espiritu ng kanyang libro. Magagamit niya ito para pag-aralan ang lakas ng bato ng Demon Seal, misteryosong mga banal na marka, at iba pa. Ito ay parang pinakahuling notebook. Masaya si Lin Fang, kaya niyang isulat ang lahat ng marka sa silid na iyon. Ang lahat ng mga marka ay naglalaman ng puwersa ng lupa at langit, gaano kalakas. Napabuntong hininga si Lin Fang habang nakatitig sa lahat ng markang iyon. Gayunpaman, pinutol ng mga boses si Lin Fang. Nasa malalim siyang meditative state at hindi niya namalayan kung gaano kabilis ang oras. Isang oras na rin ang lumipas. Lahat ay nakikipag-chat at nakakagulat, nagmumuni-muni ka pa rin. Sabi ni Qiu Yuzin na nakangiti sa kanya. Hindi alam ni Lin Fang kung gaano na siya katagal sa tabi niya. Nakalimutan niya ang tungkol sa oras. Hindi man lang niya naramdaman na si Yang Zilan at ang iba ay nakatingin din sa kanya. Haha, wala na talaga ako. Sabi ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Naisip niya na magkakaroon siya ng oras upang pag-aralan ng isa pang spell ng mas malalim. Sa kabutihang palad, walang umatake sa iyo dito. Naisip ni Qiu Yuzin. Si Yang Zilan at ang iba ay malamig na nakatingin sa kanya. Maraming tao na hindi man lang siya kilala ay tumingin sa kanya ng may galit dahil nagawa niyang umakyat sa siyam na pangkat ng mga hakbang. Hindi nila gustong makuha niya ang pinakamagandang palasyo. Sa sandaling iyon, bumalik si Hao Qinglin. Lumipas ang 2 oras. Sabi ni Hao Qinglin bago idinagdag. Binigyan kita ng 2 oras para mag-aral. Ngayon, magsisimula na ang mga. Magagamit mo lang ang mga diskarte at kasanayang pinag-aralan mo dito para lumaban. Hindi ka maaaring gumamit ng anumang iba pang mga pag-atake, kabilang ang iyong mga espiritu. Napatulala ang mga tao. Sinusubukan ni Hao Qinglin ang mga tao batay sa kanilang mga kakayahan sa pag-unawa. Ipinanganak akong kasama ang aking espiritu, parang corporeal body ko, bakit hindi ko magamit? Sabi ng isang tao. Ang isang espiritu ay bahagi ng katawan ng isang cultivator. Maraming mayaman at makapangyarihang cultivator ang higit na umaasa sa kanilang espiritu. Gaano man katatag ang iyong espiritu, hindi ito laging nakakatulong. Isipin mo ang unang bahagi ng pagsusulit, sa hagdan, ang iyong espiritu ay walang silbi noon. Kung aasa ka lamang sa iyong espiritu, hindi ka makakapag-aral ng mga bagong bagay. Ang mga taong gumagawa nito ay hindi kailanman magiging tunay na malakas, hindi sila kailanman uunlad. Tsaka senyales din ng Catamaran. Sa Tiantai, kailangan natin ng polyvalent disciples, mga taong interesado sa lahat ng aspeto ng cultivation. Ang mga taong ginagamit lamang ang kanilang espiritu ay hindi maituturing na mga henyo. Sa paningin ko, mas masahol pa sila sa basura. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Maraming tao ang napayuko nang marinig iyon. Ang ilang mga tao ay palaging umaasa sa kanilang espiritu at ngayon ay pinagsisihan nila ito. Hindi iyon kapakipakinabang sa mga cultivator. Mas masahol pa, sa mga mata ni Hao Qinglin, sila ay basura. Sige. Ngayon, pumili ka ng kalaban na hinahamak mo, kapag natalo mo sila gamit ang kasanayang natutunan mo, matatanggal sila. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Maraming tao ang nahuli. Ano? Paano ang mga taong may mababang antas ng paglilinang ngunit may talento? Hindi ba sila pinansin ni Hao Qinglin? Maraming tao ang naghanap ng pinakamahinang kalaban at ngumiti.
Kailangan lang nilang talunin ang mga mahihinang tao at alisin ang mga ito. Naglakad sina Yang Zilan at Yang Ziye patungo kina Linfang at Qiu Yuzin na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Tadhana kung tutuusin. Kung mahina ka, matatanggal ka, sabi ni Yang Zilan kay Linfang na may malamig na ngiti. Napahamak si Linfang. Pipiliin ang mga alagad ng Imperial Cultivation ayon sa kanilang lakas. Naiinip siyang makita kung paano lalabanan siya ni Linfang, isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi. Pinili ba ninyong lahat ang mga kalaban na pinakahinamak ninyo? Tanong ni Hao Qinglin. Tumanggo ang mga tao. Ang mga malalakas ay may malaking ngiti sa kanilang mga mukha at sinabing, "Oo, ginawa namin. Napakagaling. Pumunta tayo sa isang walang laman na ilusyon sa espasyo." Sabi ni Hao Qinglin na may sariling maningning na ngiti. Nakipagkamay siya at lumitaw ang mga maliwanag na ilaw na nakapalibot sa mga tao. Kumunat ang noo ng mga tao. Nagbabago ang kanilang paligid at wala na sila sa palasyo. Umuulan ng nyebe doon. Ang ilang mga tao ay nasa mga bundok ng nyebe, habang ang iba ay nasa lupa, at ang ilan ay nasa kalangitan sa pagitan ng mga bundok na nyebe. Nasa ibang lugar tayo ngayon. Akala ng maraming tao. Dito, lalaban lahat. Ang mga matatalo ay lalabas sa labas ng ilusyon, nangangahulugan din ito na sila ay maalis at hindi magiging mga alagad ng imperial na paglilinang. Malakas na sabi ni Hao Qinglin. Mamamatay ang lahat. Kawawa ka, patay ka na. Sabi ni Yang Zilan. Hindi rin malayo sa kanila sina Yang Ziye, Jiang Ning at ang iba pa. Naroon din sina Linfang at Qiu Yuzin. May nakalimutan akong sabihin sa iyo, dito, lahat ng tao ay may parehong antas ng paglilinang. Kayong lahat ay may lakas ng unang layer ng Tianqi. Ito ang mga perpektong kondisyon para makita kung sino talaga ang malakas. Sabi ni Hao Qinglin. Tumiti si Linfang sa isang maningning na paraan. Si Yang Zilan at ang mga ekspresyon ng mukha ng iba ay lubhang nagbago. Natakot sila ngayon. Sa patas na mga kondisyon, lahat ay may parehong antas ng paglilinang. Sino ngayon ang madudurog na parang insekto? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1028, pagtapak sa isang henyo. Tandaan mo ang sinabi ko, magagamit mo lang ang pinag-aralan mo sa palasyo para makipaglaban. Wala kang ibang magagamit, kasama na ang iyong espiritu o lakas ng dugo. Kung hindi, ako na mismo ang maghahatid sa'yo. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Nagsimulang maramdaman ng lahat ang kanilang lakas, gaya ng inaasahan, lahat sila ay may lakas ng unang layer ng Tianqi. Pinapasok sila ni Hao Qinglin sa isang palasyo, nagsanay ng isang tiyak na skill set, at pagkatapos ay dinala niya sila sa mundong iyon at pinaghigpitan ang kanilang lakas sa unang layer ng Tianqi. Iyon ay patas. Walang sino man ang maaaring gumamit ng kanilang espiritu, kanilang lakas ng dugo o iba pang mga spelling. Binibigyan ni Hao Qinglin ng lahat ng pagkakataon na lumaban sa isang patas na labanan. Ang mga nagmula sa mayayamang pamilya ay may akses sa mas maraming bagay kaysa sa iba, kaya sa totoong buhay, mas marami silang pagkakataon na magtagumpay. Dito, lahat ay nagkaroon ng parehong pagkakataon na magtagumpay. Sigh. Nagkagulo ang mga tao. Napakahigpit ng mga tuntunin ni Hao Qinglin. Ang hindi paggamit ng ating espiritu ay mabuti, ngunit paano ang lakas ng dugo? Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating katawan. Ito ay bahagi ng ating laman, bakit ipinagbabawal nating gamitin ito? Sabi ng iba. Hindi nagagamit ang kanilang lakas ng dugo, napakalaking tuntunin. Gamitin mo ang self-confidence mo para lumaban. Kung sa tingin mo kaya mong hamakin ang ibang tao, ipakita mo sa kanila na kaya mo talaga silang hamakin. Lahat kayo ay may pagkakataong patunayan sa iba kung bakit kayo kumpiyansa. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa palagay mo ba ang aking mga guro, sina Emperor Shi at Emperor Yu, ay nagbibigay ng kahalagahan sa mga bagay na ito? Ang pinapahalagahan nila ay ang paraan ng pagsasanay mo sa paglilinang, ang iyong paningin. Ang lakas ng dugo ay maaaring muling buuin, ang isang espiritu ay maaaring muling ipanganak. Ang lakas ng dugo ay maaaring muling buuin, ang isang espiritu ay maaaring ipanganak muli. Ang mga tao ay namangha. Maaaring bigyan ng mga emperador ang kanilang mga alagad ng lakas at espiritu ng dugo, kaya naman ang kailangan lang nila ay mga disipulong may dalisay na puso. Mga taong tunay na cultivator, na may malakas na pangunawa at mga kakayahan sa pagsusuri. Siyempre, ang pagkakaroon ng makapangyarihang dugo at espiritu ay isang plus. Sige, simulan na natin. Sabi ni Hao Qinglin. Bumangon siya sa itaas sa langit at tumingin sa lahat upang matiyak na sinusunod ng lahat ang mga patakaran. Tama ka, patas ang proseso ng recruitment. Ang mga insekto ay dudurugin at aalisin. Sabi ni Linfang kay Yang Zilan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya, nang may kumpiyansa at walang pag-aalinlangan. Kinasusuklaman ni Linfang si Yang Zilan, gusto niyang makaganti at turuan ng leksyon ng Yang Clan. Hindi na makapaghintay si Linfang na maging isang Imperial Cultivation Disciple. Natuto lang tayo ng skill, sa harap ko, wala ka pa rin. Sabi ni Yang Zilan na pinakawalan ng Qi ng unang layer ng Tianqi. Sa palasyo, pinag-aralan niya ang isang malakas na pag-atake ng suntok. Hindi niya naiintindihan ang lahat, hindi sapat ang 2 oras. Naiintindihan niya ang mga pangunahing kaalaman. Crush kita ngayon. Ipapakita ko kung ano ang pakiramdam ng isang insekto.
Sabi ni Linfang na may maningning na ngiti. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili kay Yang Zilan. Itinaas ni Yang Zilan ang kanyang mga kamao, lumitaw ang dalisay at nakasisilaw na mga ilaw. Maririnig ang mga tunog ng splashang dahil ang chi ay gumugulong sa hangin na parang mga alon. Ang tubig ay kaaya-aya, ngunit ang mga dambuhalang alon ay madaling pumatay ng mga tao. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Ang mga tunog ng splashang ay naging mas marahas. Parang walang makakahadlang sa mga ganyang alon. Mamatay. Galit na sigaw ni Yang Zilan. Ang kanyang mga alon ay naging matalas na enerhiya at gamulong sa hangin patungo kay Linfang. Walang lasa. Isip ni Linfang nang makita ang pag-atake ni Yang Zilan. Hindi ito mukhang mahusay sa lahat. Tubo. Sinuntok ni Linfang ang kapaligiran sa direksyon ng mga alon. Naglalaman ito ng puwersa ng lupa at langit. Ito ay simple ngunit naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at puwersa ng pagsabog. Ang puwersa ng lupa at langit ay hindi tulad ng iba pang mga uri ng lakas, ito ay mas mahusay kung gagamitin ng maayos. Hinatak ni Yang Zilan ang mahabang mukha. Galit na galit siya. Tumigil siya sa pag-atake at tumakbo. Gayunpaman, nalaman niyang hindi siya kasing bilis ng dati. Inabot siya ng suntok ni Linfang at napaungol siya sa sakit. Brother, aigaw ni Yang Ziye. Sa isang kisap mata, malapit na muli si Linfang. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko dinudurog ang mga insekto. Boom boom. Sinuntok muli ni Linfang si Yang Zilan at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang mga henyo ay dinudurog ang mga insekto. Sabi ni Linfang na tumalon sa ulo ni Yang Zilan. Nagulat ang lahat, tinatapakan ni Linfang si Yang Zilan. Jiang Ning, atake. Galit na sigaw ni Yang Ziye. Agad niyang itinapon ang sarili kay Linfang. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang habang sumusuntok muli. Mukha siyang Diyos ng kamatayan. Biz. Lumitaw ang mga ilaw at muling nawala. Hindi naintindihan ni Jiang Ning. Slash, slash. Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak sa ikatlong mata ni Jiang Ning at siya ay namutla ng nakamamatay. Ito ay isang nakasisilaw na liwanag. Slash. Walang sorpresa. Sa isang iglap, nawala si Jiang Ning. Isa itong ilusyon. Ang mga tao ay hindi totoong namatay, ngunit nawala sa mundong iyon sa halip. Ang mga taong natalo, tulad ni Jiang Ning, ay hindi magiging mga alagad ng imperial na paglilinang. Tinanggal lang sila. Anong basura? Noon pa man gusto ko na rin siyang crush. Nakakaawa siya at nakakatawa. Sabi ni Linfang sa isang hiwalay na paraan. Hinatak ni Yang Ziye at ng iba pa ang mahabang mukha. Boom boom. Muling tinapakan ni Linfang ang mukha ni Yang Zilan at patuloy na tumalsik ang dugo. Ang pisikal na sakit ay walang halaga kumpara sa sakit sa kanyang kaluluwa. Muli siyang pinahiya ni Linfang. Gusto niyang mamatay si Linfang. Sino ang insekto? Ang liit mong langgam. Nakangiting sabi ni Linfang. Muli siyang tumalon sa mukha ni Yang Zilan, kalahati ng mukha niya ay nasa nyebe na ngayon. Mukha kang katawa-tawa. Boom boom. Nawala si Yang Zilan sa nyebe at pagkatapos ay tumabi si Linfang na mukhang walang ekspresyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1029, pakikipaglaban kay Zuan Yuan. Sa sandaling iyon, maraming tao ang namangha. Si Linfang ay isang hayop. Pinahiya pa niya ang Yang clan. Ngunit sa ilusyon, patas ang mga laban. At doon, matatalo ni Linfang si Yang Zilan nang hindi kinakailangang gumamit ng anumang lakas. Patunay iyon kung sila ay nasa parehong antas ng cultivation, madali sana siyang durugan ni Linfang sa labas ng mundo. Hindi nakayanan ni Yang Zilan ang isang pag-atake. Tinawag mo akong insekto, ano ka? Pagmamalaki ni Linfang. Inatake ng lahat ang kanilang kalaban habang sumisigaw ng galit na galit. Ang ilang mga tao ay gustong makaganti sa mga tumatawag sa kanila na mga insekto. Boom! Si Yang Zilan ay lumabas sa lupa at muling ibinagsak ang sarili kay Linfang. Bastos ka! Muli siyang sinuntok ni Linfang, marahas na bumagsak si Yang Zilan sa lupa. Galit na sigaw ni Yang Zilan. Malamig na tiningnan siya ni Linfang at sinabing, ano? Hindi ka kailanman magiging alagad ng imperial na paglilinang hanggat nandito ako. Boom boom! Sinuntok muli ni Linfang ang mukha ni Yang Zilan. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nawala si Yang Zilan. Pinatay siya ni Linfang, sa ilusyon man lang. Si Yang Zilan ay hindi magiging isang Imperial Cultivation Disciple sa pagkakataong ito. Ikaw, sabi ni Yang Ziye habang hinahatak ang mahabang mukha. Nakatitig siya kay Linfang. Ang kanyang kapatid na lalaki, Yang Zilan. Hindi siya magiging isang Imperial Cultivation Disciple dahil kay Linfang. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Kayo ay mga henyo kung tutuusin. Sabi ni Linfang. Naglakad siya patungo kay Yang Ziye at malamig na sinabi. Yang Ziye, niligtas kita noong muntik ka ng ma-rape. Ako ay magalang. Ano ang ginawa mo bilang kapalit? Pinahiya mo ako at hiniling mo sa iyong angkan na patayin ako. Mukhang nabalisa si Yang Ziye sa sandaling iyon, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi sila nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Linfang. Sa kanilang mga mata, si Linfang ay walang halaga. Sa tingin mo ay hindi ka panipaniwala, dalisay, makapangyarihan, mayaman at ako ay wala, iniuwi kita ng ligtas at maayos. Akala mo pa nga naligtas kita dahil akala ko hot at mayaman ka, pero gusto ko lang makipagkaibigan.
Ngunit wala kang pakialam sa mga insekto, maging sa mga insekto na nagaliligtas sa iyong buhay. Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti. Si Yang Ziye ay talagang may ganoong mga pag-iisip. Naiintindihan siya ni Linfang. Hinahamak nila ang mga taong walang katayuan sa lipunan na kasing taas ng kanila. Sa tingin mo ba ang isang insektong tulad mo ay makakaabot pa sa mga ulap? Sabi ng malamig na boses ng mga sandaling iyon. Tumitaw si Zuan Yuan sa tabi ni Yang Ziye. Tumingin sa kanya si Yang Ziye at ngumiti. Nakahinga rin siya ng maluwag. Si Zuan Yuan ay sikat sa lalawigan ng Bahuang dahil siya ay may dugong imperial. Siya ay isang tunay na henyo sa boot. Gusto niyang talunin si Linfang dahil gusto niyang marank muna sa mga TN-level cultivator sa pagkakataong ito. Hindi ko alam ang tungkol sa pag-abot sa mga ulap, ngunit hindi bababasa, sipain ko siya palabas dito. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ganoon ba? Kita mo nga, sa palagay mo ikaw ay isang Panginoon dahil nagawa mong umakyat sa siyam na pangkat ng mga hakbang. Pagmamalaki ni Zuan Yuan. Nagkatitagan sila at naglalabas ng kanilang lakas. Biz. Pareho silang naglabas ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Ang isa ay si Linfang, na lumaban sa kalangitan at umakyat ng siyam na grupo ng mga hakbang sa unang bahagi ng pagsusulit. Ang isa pa ay si Zuan Yuan, isang mayaman at makapangyarihang cultivator. Iyon ang sagupaan ng mga Titans. Si Linfang ay mukhang isa siya sa kalikasan sa sandaling iyon. Ang kanyang chi at ang chi ng lupa at langit ay pareho. Maaaring labanan ni Linfang ang kalangitan at gamitin ang puwersa ng lupa at langit. Naisip ng karamihang nakatingin sa dalisay na chi ni Linfang. Ang kanyang chi ay nagpapalabas ng mga tunog ng pagsipol ngayon. Malamig na ngumiti si Zuan Yuan. Nakipagkamay siya at lumitaw ang mga ilaw. Siya ay sumisipsip ng lakas ng lupa at langit din. Zuan Yuan, dugo ng imperial. Nabihag ang karamihan. Si Linfang ay gumagamit ng natural na puwersa, si Zuan Yuan ay gumagamit ng ilang uri ng lakas at pinalamutian ito. Tingnan natin kung kaya mong protektahan ang iyong sarili. Sabi ni Zuan Yuan. Bigla siyang tumakbo patungo kay Linfang na nakataas ang kamao. Nanginginig ang kapaligiran. Tumingin si Linfang sa kanya at itinaas din ang kanyang kamao. Nagsimula na rin itong tumakbo papunta sa kanya. Boom boom. Isang nakakatakot na hangin ang nagsimulang umihip. Parang sisabog na ang espasyo. Nakakatakot na puwersa. Kahit na sa lakas ng unang layer ng TNT, napakalakas pa rin nila. Naisip ng karamihan. Parehong hindi kapani-paniwalang mga cultivator. Hindi masama, ngunit kung nais mong maabot ang mga ulap, ito ay magiging mahirap sa ganoon lang. Sabi ni Zuan Yuan na may malamig na ngiti. Magkabanggaan ang kanilang mga kamao. Tumitaw ang isang sinag ng liwanag, kasama ang mga dumadagandong na tunog. Boom boom. Naramdaman ni Linfang ang mga enerhiya na lumilipat patungo sa kanya. Bumangga ang mga ito sa kanya at napaatras siya. Gaano kahanga-hanga. Talagang malakas si Zuan Yuan, tiyak na hindi siya makakalaban ni Linfang. Akala ng lahat, si Linfang ay may talento, siya ay nakagawa ng mas mahusay kaysa sa lahat noong unang bahagi ng pagsusulit, ngunit si Zuan Yuan ay may dugong imperial. Hindi na kayanan ni Linfang ang unang pag-atake. Nang makita iyon ni Yang Ziye, ngumiti siya sa isang napaka-ringle na paraan. Kung tutuusin, mas mahusay si Zuan Yuan kaysa kay Linfang. At least, nagawa mong umakyat sa siyam na grupo ng hagdan, pero ngayon, matatanggol ka na. Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo kay Linfang habang nag-iipon ng enerhiya sa kanyang kamao. Malakas ka, sabi ni Linfang. Sa kanyang dugong imperial at maraming taon ng pagsasanay, talagang naging malakas si Zuan Yuan. Phew. Nanatiling walang takot at determinado si Linfang. Muli siyang nag-condense ng puwersa at ngumiti. Ang kanyang kamao ay naglalabas ng mga kaluskos. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang habang itinapon ang sarili kay Zuan Yuan. Boom boom. Tumunog ang mga pagsabog. Hindi masama. Tingnan natin kung gaano karaming mga pag-atake ang maaari mong tiisin. Sabi ni Zuan Yuan. Muli niyang itinaas ang kanyang mga kamao. Ang chi ng lupa at langit ay gumagalaw pa rin sa hangin. Pareho silang napapalibutan ng nakakakilabot na iya. Kahit na may paghihigpit sa kanilang antas ng paglilinang, sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Inaasahan ni Yang Zilan na mabilis matalo si Linfang. Nakakagulat, hindi pa siya patay. Si Zuan Yuan ay may dugong imperial at, sa totoong buhay, nasira hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi. Sa makatuwid, mas may karanasan siya kaysa kay Linfang at mas naiintindihan niya ang cultivation kaysa sa kanya. Ngunit kahit na isinasaalang-alang iyon, kailangan pa rin niyang talunin si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1030, parehong mayabang. Boom boom. Higit pang mga tunog ng pagsabog ang sumalakay sa kapaligiran. Sumabog ang mga bundok sa kanilang paligid. Ang kanilang mga damit ay lumilipad sa sumisipol na hangin. Sige. Sigaw ni Zuan Yuan. Tumiti siya at sinabing, magaling kang manlalaban. Nagawa mo ring umakyat ng siyam na pangkat ng mga hakbang, gayunpaman, papatayin pa rin kita. Nagmamalaki at mayabang si Zuan Yuan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamao. Sumipol ang hangin sa paligid habang hinihigop niya ang lakas ng lupa at langit at pinadaloy ito sa kanyang laman. Ang talino niya talaga. Nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na mga ilaw ang buong katawan ni Zuan Yuan.
Dahil hindi natin magagamit ang skills and techniques na gusto natin, ang talento ay gumaganap ng pinakamalaking papel. At mas talented ako sa'yo. Pagmamalaki ni Zuan Yuan. Parang hinamak niya ang buong mundo, na parabang walang makakatalo sa kanya. Mas talented ka kaysa kay Yang Zilan, pero kasing ignorante mo siya. Akala din niya walang makakatalo sa kanya. Sabi ni Lin Feng habang tumatakbo pasulong. Sa isang iglap, umalangaw ang kalawakan. Si Lin Feng ay napapaligiran ng puwersa, ang natural na puwersa ng lupa at langit. Ginamit niya ang lupa at langit bilang sandata. Gaano nakakatakot. Naiintindihan niya ang mga puwersang ito. Siya ay 5 na beses na mas malakas kaysa sa nararapat, kahit na may restricted cultivation level. Naisip ng karamihan. Nakakalungkot na hindi nagmula si Lin Feng sa isang mayamang pamilya. Sa gayong talento, siya ay naging napakalakas. Siya ay magiging katulad ni Zuan Yuan. Hindi ako natalo laban sa isang taong kapareho ko. Hindi ka makakalaban sa akin ngayon. Pagmamalaki at agresibong sabi ni Zuan Yuan. Hindi rin ako. Madali kong matatalo ang mga tulad ni Yang Ziye kung ka-level ko sila. Magagamit ko ang puwersa ng lupa at langit. Sigaw ni Lin Feng. Puwersang gamulong sa hangin at namuo sa katawan ni Lin Feng, pagkatapos ay ibinagsak niya ang sarili kay Zuan Yuan. Mamatay. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Muling nagsalubong ang kanilang mga kamao. Naging abo ang mga bundok sa kanilang paligid. Arg! Boom boom boom. Parang guguho ang langit. Maraming tao ang nakalimutan ang tungkol sa kanilang sariling mga laban sa sandaling iyon, nabihan sila ng labanan ni Lin Feng at Zuan Yuan. Sa ganoong kaikling panahon, nagpakita sila ng labis na kapangyarihan. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maging mga alagad ng imperial na paglilina. Akala ng karamihan, kahit sino ang manalo, pareho silang henyo. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanila ay hindi magiging isang imperial cultivation disciple. Sige, maipagmamalaki mo ang iyong sarili kasi pantay-pantay pa rin ang laban natin. Sa kabutihang palad, nag-aral ka ng isang bagong pamamaraan sa palasyo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pag-unawa. Nakangiting sabi ni Zuan Yuan. Mas lumayo siya kay Lin Feng at itinaas ang kanyang kamao habang nag-iipon ng lakas sa loob. Gaano kalakas? Parehong nag-aral ng 2 oras, at mas naiintindihan ni Zuan Yuan ang kanyang teknik kaysa kay Yang Zilan. Naisip ng karamihan. Si Zuan Yuan, na may lakas ng unang layer ng Tianqi, ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ganoon ba? Ipakita mo nga. Sabi ni Lin Feng na nagtaas din ng mga kamao. Nag-condense din siya ng mas maraming energies. Ang lakas ng pagsabog. Naisip ng karamihan. Nanginginig sila. Sinuntok ni Lin Feng si Jiang Ning at pinalayas siya sa isang kisap mata. Sisirain kita. Galit na sigaw ni Zuan Yuan at sinuntok ang hangin sa harap niya. Biz. Ang lupa ay yumanig at ang kamao ni Zuan Yuan ay nawala sa hangin, ngunit ang lakas ay nadarama pa rin. Empty space feast. Ang karamihan ay namangha. Nawala ang kamao ni Zuan Yuan ngunit nandoon pa rin ito. Kasabay nito, binalot ni Lin Feng ang kanyang daliri ng puwersa ng lupa at langit. Tamdam ng karamihan ang lakas ng 2 mandirigma. Biz. Nawala rin ang daliri niya. Empty space finger. Ang karamihan ay namangha. Ginawa ni Lin Feng ang katulad ni Zuan Yuan. Natuto rin siya ng isang empty space technique. Hindi ka panipaniwala. Biz. Ang mga nakakatakot na puwersa ay gamulong sa mga alon sa kanilang paligid. Ang kanilang mga pag-atake ay muling lumitaw sa parehong oras at mas maraming enerhiya ang bumangon sa kalangitan. 2 hayop. Lalong namangha ang mga tao. Ang 2 cultivator na iyon ay hindi ka panipaniwala. Nagkaroon din sila ng magkatulad na antas ng pangunawa. Mukhang mas matalino sila kaysa sa ibang tao doon. Ayos lang, pero alam ko na. Dini-disappoint mo ako. Sabi ni Lin Feng sa walang pakialam na paraan. Malamig na tiningnan ni Zuan Yuan si Lin Feng. Hindi niya akalain na napakalakas ni Lin Feng. Ang kanyang cultivation level ay mas mataas kaysa kay Lin Feng kaya dapat ay mas naiintindihan niya ang mga mahiwagang marka ng palasyo, ngunit hindi ito ang nangyari. Si Lin Feng, sa lakas ng ika-4 na layer ng Tianqi ay naunawaan din niya ang mga markang iyon. Mataas ang iyong kakayahan sa pangunawa, sa kasamaang palad, hindi ka mula sa isang mayaman at marangal na pamilya kaya hindi ganoon kagaling ang dugo at espiritu mo, kung hindi, henyo ka talaga. Kung magagamit natin ang lahat ng ating kapangyarihan, natalo ka na. Madali ka pang matatalo ng maraming tao. Gayunpaman, sa harap ko, isa ka pa ring insekto, kahit na pareho tayong may lakas ng unang layer ng Tianqi. Sabi ni Zuan Yuan. Siya ay mukhang masaya, ngunit tila naisip na nakakalungkot na si Lin Feng ay hindi miyembro ng isang mayaman at marangal na pamilya. Nasayang ang talento ni Lin Feng. Tumingin sa kanya si Lin Feng at ngumiti. Kung magagamit ko ang lahat ng kapangyarihan ko, ipapakita ko sa iyo na ang iyong tinatawag na talento ay walang silbi sa harapan ko. Wala kang maipagmalaki. Mas matagal kang nagsanay ng cultivation kaysa sa akin, kung umunlad tayo sa parehong kapaligiran, mas malakas ako kaysa sa iyo. Ang daming nakikinig sa usapan nila. Pareho silang proud. Sinabi pa ni Lin Feng na si Zuan Yuan ay hindi masyadong magaling. Nagtataka ako kung paano kumilos si Lin Feng ng mayabang sa harap ni Zuan Yuan. Naisip ng karamihan.
Naramdaman nila na medyo masyadong kumpiyansa si Lin Fang. Si Zuan Yuan ay hindi kapanipaniwala at may dugong imperial. Kapag nakalabas na sa ilusyon, madaling mapatay ni Zuan Yuan si Lin Fang, lalo na sa lakas ng kanyang dugo at espiritu. Nagpapakita ka lang, sayang hindi tayo makakalaban ng buong lakas. Ipapakita ko sa iyo na katawa-tawa ka kung hindi. Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Bukod sa pagmamayabang, ano pa ang magagawa mo? Tapusin na natin ang laban, okay. Sagot ni Lin Fang. Sa himpapawid, napangiti si Hao Qinglin nang marinig niya ang mga ito at sinabing, dahil pareho kayong tiwala, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Maaari mo itong subukan.